Hi! Ako nga pala si Bla Animation at welcome sa aking channel na Bla Animation. Subscribe! At ngayon, ating pag-uusapan ang mga bagay na nakaka-relate tuwing pasukan. Yay! Tungkol sa paggising ng maaga pero kung panghapon ka, edi swerte mo. At ayan nga guys, ang aga ng gising tapos hindi ka na pwedeng magpuyat. Wala na yung paglalaro ng mga video games, tsaka yung panonood ng mga video sa YouTube kasi kailangan mo nang matulog ng maaga. Pero ang maganda naman dito sa pagiging pang-umaga, makakauwi ka agad sa bahay nyo. At may time ka pa sa hapon para maglaro at gumawa ng assignments if hindi ka tatamad-tamad. Sa panghapon naman, hindi mo need gumising ng maaga kasi hapon naman yung pasok mo. So, pwede ka pa matulog na parang prinsipe at prinsesa. Kaso nga lang, kapag panghapon ka, uuwi ka na paggabi na. Then, alam mo yung feeling na pag-uwi mo sa bahay, kakain ka, then mamaya-maya, matutulog ka na dahil pagod ka pa rin sa school. Tapos, magigising ka ng tanghali at papasok. Alam mo yung parang umuulit lang, feeling mo wala kang pahinga kasi naubos yung oras mo sa kakatulog. Pero kayo ba? Anong gusto nyong schedule or oras sa pagpasok? Pang umaga ba or pang hapon? Ano yung gusto nyo? Comment nyo naman sa baba. Ako gusto ko pang umaga At ayun guys, maaga ako nagising, nakabihis na rin ako, nakaready na yung bag ko, papasok na ako sa school. Well, ako kasi yung isang poor kid nung high school at ako ay naglalakad lamang papunta at pauwi galing sa school. Well, malapit lang din naman kasi yung bahay namin sa school kaya kayang-kayang lakarin. Pero guys, kahit malapit lang yun, marami talaga akong pagdadaanan kagaya ng kalye na puro tae, yung iskinita ng mga genggeng kung saan may tae rin. Kasi meron kasi mga taong tumatae dun sa iskinita. Tapos ang dilim dahil umaga pa nga. So hindi mo makikita yung daanan. So kailangan mong maging alisto sa paglalakad kasi mamaya baka jumakpat ka Tapos meron din doon daanan na parang pag tiningnan mo wala naman tao pero magtataka ka bakit ang daming tae sa lupa. Yun, kailangan mo rin yung daanan bago ka makapunta sa school. Then, meron ako yung story dito sa iskinita na to. Kasi bukod sa may tae, one time pa uwi na ako galing ng school, madilim doon. May nakita ako naghahalikan na estudyante sa loob ng iskinita. Kaya hindi na ako tumuloy, umikot na lang ako sa mas malayong lakaran. Kesa naman maistorbo ko sila sa kanilang pagmamahalan doon sa iskinita na yun Pero guys, bakit dyan kayo naghahalikan? Kasi ang baho naman dyan, may tae pa nga sa lupa, dyan pa kayo naghalikan. Hay! Sa wakas, nakarating na rin ako sa school. At dahil nakarating na ako sa school namin, ang next na gagawin, maghahanap ng classroom. Naalala ko nun, naligaw ako Pero may listahan naman ng mga students na nakapaskil sa pintuan ng bawat room. Pero hindi ko yung nakita dahil nga malabo yung mata ko. Hi. Dito ba yung section hustisya? Dito room ng section hustisya. Ay, salamat. Tanga-tanga. Ay, narinig ko yung sinabi mo Sana mabuntis ka ng maaga. At eto na yung part kung saan pumapasok ka na ng classroom at iniisip mo na sana mabait yung teacher nyo at sana mabait rin yung classmate mo na nag-share ng pagkain nila. Yung tipong di ka nila gagawa ng issue kasi naiinggit sila sa'yo kasi ikaw ay maganda or pogi at sila ay mga pangit. Hindi, joke. Pero seryoso guys, kung feeling mo pangit ka or pangit ka talaga, sana hindi pangit ugali mo kasi pumupogi at kumaganda yung mga tao pag maganda ang ugali nila. 'Di ba?
Kasi guys, kung pangit ka na nga, pangit pa yung ugali mo, edi ang sarap mong sunugin sa impyerno. Or isa-isa kong bunutin yung buhok mo hanggang sa mapanot ka na. Pero ayun na nga, pinagnadasal mo na sana maayos lahat pero pagdating mo sa room, hindi pala. Kaya umupo ka na lang sa upuan na trip mo. At syempre, kinuha ko yung pinakang corner ng room. So, parang bida lang sa anime. Sabay, masid-masid ka sa paligid kung meron ka bang kakilala sa mga kaklase mo, pero sadly, wala. Hala pre, buti dito ka rin sa section na to. Hay, sa wakas naman may kakilala rin ako sa section na to. Oo nga, no? Asan yung ibang tropa? Loh, di ko nga alam eh. Sana dito rin section nila. Baka late lang. Hintayin na lang natin. At ayun guys, mas lumuwag naman yung pakiramdam ko kasi kahit papano meron akong isang kakilala na kaklase ko ngayon. Pero yun nga, mapunta naman tayo sa ibang topic. Ang isa sa pinaka nakaka-exciting na part pag bagong pasukan yung mga school supplies, mga bagong bili. Naalala ko rin noon na dahil wala akong magawa aba nag-aantay pa ng teacher namin na late naman, inaayos ko yung mga pencil, ballpen dun sa desk ko. Yan ang mga nakatasan na yan. At saka nakalapag yung bago kong notebook na maganda. At saka yung mga gamit natin na magaganda, syempre sa unang araw ng pasukan, kumpleto pa yan. Pero sa mga susunod, unti-unti na yan mawawala. At saka ito pa guys, dahil may bagong gamit, meron ding bagong kaklase na laging manghihingi sa'yo. Okay, class, get one whole sheet of paper. Ma'am? One whole? One whole nga ni. Di ba ikaw si Bla? Yep, ako yun. Ano yun? Bla, pengin naman ako ng papel. Bawi na lang ako sa'yo sa susunod. Oh, sige. Basta sa susunod pengi rin ako. Yun, thank you. Then, ayun na nga guys, dahil may bago kang gamit, may bago ka rin kaklase manghihingi at yan ay paulit-ulit hanggang sa maubos na yung papel mo. Bla, pahingi naman ako ulit ng papel. Ha? Wala ka pa ring papel? Oh, eto na oh. Yan na, 3 na yan na. Bili ka na ng papel mo sa susunod. 3? As in, I like you? Baliw ang putik. Baliw ka na ata eh. Diyan ka na nga. Bla, Oh, ano ba yun? Wala na akong papel. Inubos mo na nga eh. Ito. Isang set ng papel yan. Di ba, sabi ko sa'yo babawi ako. Lagi ako tumutupad sa pangako ko. Unang araw pa lang minahanda kita. Also guys, sa first day of classes, hindi mawawala yung introduce yourself. Na kung saan nanginginig na yung mga kaklase mong mahiyain at syempre di rin mawawala dyan yung talent portion. May kumakanta, sumasayaw, nagrarap, at ako yung student na nagdo-drawing sa board. Ako nga po pala si Tapin. Nakatira sa bahay namin. At after nyan, dito nyo rin malalaman kung sino ang nararapat na maging class officers ng section nyo. At dito mo rin makikita yung kaklase mo na unang kita mo pa lang, crush mo na agad. Yee, love at first sight yarn. Pero ayun guys, hinay-hinay lang sa pagkakaroon ng crush ha. Make sure na di kayo masyadong obsessed or hindi talaga dapat kayo obsessed sa mga crush nyo. Para di nyo sila nasasakal. Kasi may kakilala akong ganito yung alam nyo yun, yung binablackmail pa yung crush nila. Para lang hindi makapag-usap sa ibang girls, you know. Okay, class, recess time na. At ayun guys, oras na ng
pinakang favorite ng mga estudyante, ang recess time. So, bale, ikikwento ko pala sa inyo guys kung magkano yung baon ko. Yun nga, ang baon ko is 50 pesos. Ayan, 50 pesos. Kung isipin nyo sa panahon ngayon, parang ang liit na ng 50 pesos. Kasi nga naman, ang mahal na ng mga pagkain, 'di ba? Pero noon naman is, mura lang eh. Sa 50 pesos ko, marami na ako mabibiling pagkain that time, nung high school pa lang ako. Paano ba naman kasi, yung 10 pesos mo, 4 na quick na yun. Tapos yung 10 pesos mo, 4 na siomay na. Tapos yung 10 pesos mo din, burger na yun. 13 pesos kung gusto mo may cheese. 10 pesos din yung food short. Yun. 13 pag may cheese. Ganyan. May tag 5 na pancake. May ice cream na tag 5. Palamig na tag 3 at tag 5. Di ba ang mura? Kumbaga yung 50 pesos ko na yun, busog na ako eh. Tapos pwedeng may matira pa syempre kung hindi naman ako ganong gutom. Pero minsan, hindi ko rin naman nagagastos yung baon ko, lalo na pag si mama nasa bahay at wala siyang trabaho. Kasi pinagluluto niya ako ng baon, guys. Minsan hotdog, ayun, hotdog pa rin, tas kanin. Minsan naman chicken nuggets o kaya fried chicken, ganun. At ayun nga guys, nakakamiss din naman yung ganun talaga, yung mura lang yung bilihin. Like 50 pesos ko, ang dami ko nang nabili. Ngayon kasi pag nagtingin ako ng pagkain sa labas, 70 plus, ganyan. Yung ulam lang, wala pang kanin. Ganun, mabibili ko lang sa 50 ngayon, mga lang yung lugaw, ayun. Tapos yung konting mga kwek-kwek na tagbe 20 na, mahal na. At ayun guys, dito na natatapos yung story natin. Tatanong ko lang sa inyo. Kayo ba guys, ano ba yung mga naranasan nyo nung first day of class? Comment nyo naman dyan sa baba. Huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa channel ko para sa mga next pang mga video. Ayun lang, salamat, paalam!